bonjour. Black on the tee, black on the jeans, passing a lead, band bags like a crash on a street freak. Accident, token the accident free. T used to be a chopper, then he passed in a lead. 20 racks my fee. Obviously too cheap, I get checks with the best. Broke up with a Barbie and now I call her Charlie. They all turn brat when my ex see my ex in a Jeep, bitch. I was in a Jeep with at least 3 Kimberlys, trying to get a piece of the high life. What's up, kamusta mga ka-electric? This is Evia Himoto, ang inyong lapachero at galang e-bike rider. So ngayon mga ka-electric, mga ka-Eviahe, ito na ang pinakahihintay yung review ng ating bagong-bagong NXT Voltaris Pro S. As you can see, kita nyo naman color black. Color black ang ating NXT Voltaris Pro S. And alam nyo ba, itong color na to, available lang tong color black sa Voltaris Pro S. Wala pong color black ang Voltaris at Voltaris Pro. Tanging si Voltaris Pro S lang po ang merong color black. And itong NXT Voltaris Pro S, pag binili nyo siya guys, eto na, darating siya sa inyo ng naka-crash guard na, meron ng mini driving lights, at the same time meron na pong kasamang bracket or handlebar na pwedeng lagyan ng top box. At syempre, kasama na po yung ating top box pag binili natin si NXT Voltaris Pro S. So ngayon guys, mag-i-specs review muna tayo. Bukod sa crash guard, bukod sa MDL, bukod sa bracket at top box, ano nga ba ang mga nabago o maaaring idinagdag dito kay NXT Voltaris Pro S. Okay? Disclaimer nga lang pala guys, itong side mirror natin na nakakabit ngayon, hindi po ito yung kasama sa Voltaris Pro S. Ako lang po yung naglagay nito, tinesting ko lang kung okay ba siya, maganda. Yung kasama pong side mirror ni Voltaris Pro S ay same pa rin naman po sa side mirror ni Voltaris Pro at ni Voltaris. So usapang battery tayo guys. Battery, si NXT Voltaris Pro S po ay naka lithium iron phosphate or life of our battery pa rin po na 72 volts 67 Ah na battery. Pero ang kinaibahan po dito sa ating NXT Voltaris Pro S, ang BMS po na ginamit dito kay Voltaris Pro S ay iba na. Siya po ay naka JK BMS app na guys. Yung JK BMS app or JK battery monitoring system, karamihan po ng mga battery builders ng lithium iron phosphate or lithium ion, JK po ang ginagamit kasi so far yun po yung pinakamagandang BMS para sa mga lithium na battery. So ito po yung itsura ng ating BMS app, kung saan makikita mo yung current voltage, current percentage ng iyong battery. Tapos makikita rin natin dito guys yung temperature ng inyong battery. Ayan, remain battery percent, ayan, 91. So naka 79 volts siya ngayon. Ayan, ang ating lithium iron phosphate na battery, naka 24S po siya. So itong ating battery may kasama siyang 10 amps charger. Ang charging time natin is 2 to 4 hours, depende po sa kung ilang percent yung natitira sa ating battery pag siya ay ating charge. So ngayon guys, usapang motor hub, ang ating NXT Voltaris Pro S ay naka 3000 watts pa rin na motor hub. Siya ay QS motor. Ayan kita nyo naman meron pang mga sealed, meron pang mga serial. Ayan, naka 3K watts QS motor hub pa rin siya, isa sa mga leading brands ng motor hub pagdating sa mga electric motorcycle. So ayan, same pa rin, pero ito ngayon ay mas malakas. Bakit siya ngayon mas malakas? Kasi ang controller po ngayon ng ating NXT Voltaris Pro S ay naka Votel EM100 na po. Hindi ko alam kung masisilip natin dito, pero somewhere here, ito yung ating controller. So yung controller po na yan, isa rin sa mga leading brands pagdating sa parts ng e-bike. So mas malakas po yung controller natin ngayon, at the same time mas malakas din yung kanyang setting. So si 3000 watts na motor hub
ay mas malaki yung power na kaya niyang ibigay. Actually, ang speed nga ngayon ni NXT Voltaris Pro S ay iba po sa speed ng Pro at saka ng Voltaris lang. So tignan natin. Ayan po ang ating digital panel. So naka-park mode pa siya. Pipiga lang tayo ng preno. Ayan, para mawala yung park mode. So ang speed 1 natin, according po dito sa ating panel, ang speed 1 natin ay 65. Press lang tayo dito for speed 2. Sa speed 2 po natin, tayo po ay naka 87 na. 87. At sa ating speed 3, ayan po, naka 108 tayo. Ayan, 109. Which is sa ating NXT Voltaris Pro, hanggang 75 lang po yung top speed. Ayan. Pero ayon po sa data ng NXT e-bike PH, ang top speed daw ng NXT Voltaris Pro S ay 95. Pero we are not yet confirmed. Babase lang muna tayo sa kung ano yung nakikita natin ngayon. Ibang review yung gagawin natin para sa actual experience natin, or review natin sa magiging riding experience natin, ano. So meron pa na naman siyang standard sports mode tsaka ordinary mode. So ang pansin ko sa sports mode ay naka 4 po. Ayan, sa ating panel naka 4. I'm not yet sure kung sa sports mode ay may pagbabago sa torque, pero kasi si sports mode dito ay 109 pa rin. Same pa rin si 3 at saka si 4. Okay? Same pa rin ang speed, 109. Si 3 at si sports mode or 4. So, confirm pa natin kung mas malakas ba yung torque ni sports mode kumpara sa Gear 3 or same lang. Ano pang pinagkaiba ni Pro S sa Voltaris Pro? Ito po ang pinagkaiba. Another, iba na po yung kanyang side stand. Ayan, and I think ano to, aftermarket yung kanyang side stand, pero good quality naman kasi ganito rin yung ginamit kong side stand ni Sky, yung aking isang e-bike. Pero itong side stand na to, iba guys, kasi may kill switch to. Ayan, nakababa yung side stand, and kahit pumiga po tayo, makikita nyo walang pagbabago. So may kill switch siya, or parang park mode. Okay? Ibaba nyo po yung side stand, hindi po kayo aandar. Pero once na tinaas po natin yung side stand, ayan, nakataas na. Ayan, makikita nyo po, umaandar na. So, ayan po yung isa sa mga na dagdag sa Pro S, which is, para sa akin, magandang feature siya for safety na rin. Like, naka-side stand ka. Kasi, marami ng instances na naka-side stand pa pala ako. Pero, umandar na ako. Naalala ko lang na naka-side stand ako nung sumahid yung side stand ko nung umandar na ako. So, ayan, pag nasa mga traffic lights din tayo or stop lights, pag binaba natin yung side stand, ayan din, for safety rin natin, hindi rin tayo basta-basta aandar kahit mapiga pa yung, yung throttle. And ayan guys, dito sa crash guard guys, marami kasing nagtatanong dun kay Yuki, yung ating NXT Voltaris Pro. Saan ko daw ba pinagawa yun, pinasadya? Actually, yung aking pong crash guard, galing din po kay NXT e-bike PH. Pero, yun po ay limited edition lang. Kasi po, ang priority po nila ay mabigyan or merong crash guard lahat ng Pro S na lalabas. So, kung naka Voltaris kayo or Voltaris Pro at gusto nyong magkaroon ng crash guard, bilisan nyo na po kasi limited stocks lang po. Yung mga pasobra lang nila, yun lang ang ibibenta nila. Kung wala nang pasobra, pasensyahan na po. Kasi si Voltaris Pro S po ang priority na pag nilabas ay naka-crash guard na. At the same time po, para sa ating bracket at saka sa top box, ang priority lang din po ay yung mga naka Voltaris Pro S. Kaya maswerte yung mga bibili ng Voltaris Pro S, hindi na sila mahihirapan na magpasadya pa ng crash guard. At the same time guys, marami nagtatanong sa akin, uy, naka MDL na si Yuki, saan mo pinakabit, ganyan, magkano pakabit? Guys, pag bumili kayo ng
Voltaris Pro S automatic, marireceive nyo po siya ng naka MDL na, and guys, ang ganda ng pagkakabit nila ng MDL. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ilaw niya sa gabi, and actually malakas din talaga. Ang low beam niya is yellow, ang high beam is white. Ayan, tapos ang kanyang switch guys, ito yung kanyang switch. Usapang top box tayo guys. Sa top box po natin, ayan, meron na siyang tawag dito, yung reflector. Reflectorized na siya, and yung top box na ma-receive nyo po is 45 liters. Ayan, dalawang susi yan ha pag na-receive nyo. Ayan, may liner na rin siya, kasya ang isang full face helmet, and may spaces pa. So lahat yan nakakabit na, hindi nyo napoproblemahin paano ako magkakabit ng bracket, saan manggagaling yung bracket, paano ako magkakabit ng top box. Ayan po, pag binili nyo si Pro S, naka-bracket na, naka-top box na siya guys. And ayan guys, may mga version 1 kasi ng Voltaris Pro na wala pang passing light. Si Pro S po meron siyang passing light. Ayan, may passing light, high beam, low beam, and passing light. So pag naka Pro S kayo, sigurado lahat ng marireceive nyo may passing light na po. Meron na rin siyang hazard. May mga version 1 po kasi ng Pro, Voltaris Pro, na wala pang hazard. So paano yung pagaganahin yung hazard? Yan, i-left right nyo lang, makikita nyo naka-hazard siya. Check natin kung naka-hazard nga. Ayan guys, naka-hazard siya. Tapos dito sa likod, naka-hazard din siya. Okay. Ang ginagandahan pala guys, dito sa ating e-bike na si NXT Voltaris Pro S, LED lights po ang ginamit. Ito yung kanyang DRL or pinaka park light, pati yung kanyang headlights, naka LED po yan. So malakas naman yan, pero as someone na mahilig mag-rides pag gabi, maganda na meron talaga tayong MDL ano. Ay, ayun pa pala guys, kung makikita nyo yung mugs, gold mugs na po si NXT Voltaris Pro S, which is sa Voltaris at Voltaris Pro black pa. Ito yung isa sa mga nagustuhan ko kasi litaw na litaw yung ganda ng mugs, kasi black siya tapos biglang may gold din yung side stand. So for me maganda siya. Ito po pa lang si Pro S, the same with Pro, siya po ay naka CBS na. So pag nag-preno po tayo dito sa kaliwa, may preno na tayo harap at likod. Naka disc brake po siya, front and rear, 220mm yung kanyang rotor disc, naka 4-pot caliper na siya. Pagdating dito sa dulo or sa likod, ayan, 220mm disc din, naka 4-pot caliper din, naka hydraulic shocks na rin siya harap at likod. Dito po sa likod, naka LED pa rin ang kanyang tail lights, ayan. And pagdating dito sa kanyang turn signal lights, I think ito ay T10 red bulb. So kung gusto niyang palitan ng LED, pwede rin po. The same time dito sa kanyang plate light, naka T10 din po yan, pwede nyo rin pong palitan ng LED lights. Dito naman tayo sa switches. Pag na-receive nyo po yung inyong NXT Voltaris Pro S, dalawang susi, dalawang remote, ayan, dalawang susi rin pagdating sa top box. Dito sa susian, makikita nyo guys, meron siyang safety na nakasarado. Pag wala sa susi, hindi mo to basta-basta mabubuksan. So maganda to, pag pinart nyo, pindutin nyo yan para hindi siya masusundot o masususian ng ibang susi. So tatapat lang natin siya ng ganyan. Ayan, bubukas na po. Okay. Tapos meron din tayong remote control. Pwede nating buksan yung ating e-bike gamit yung remote lang. Then pwede natin siyang paandarin. So ito lang siya, dalawa. Ayan, makikita nyo umaandar na siya guys. So, ipreno ko, ayan o, maandar siya. Pag binuksan pa natin yung ating e-bike gamit ang remote, patayin rin natin siya gamit ang remote. Paano po? Itong unlock. Ayan po, okay. Meron din pong safety feature ang ating e-bike, which is alarm. Pag pinindot po natin to, ayan, tumutunog siya. Tumutunog siya guys, and at the same time naglalak yung gulong niyan. Ayan po, makikita nyo naglalak siya.
So pipindutin lang natin yung ating unlock. Ayan, mawawala na po yung alarm niya. So pagpapaanda rin naman natin gamit ang susi. Ayan, meron din palang lock tong manibela, no? Isagad lang natin pa left, tapos itulak, tapos pihit pa ganyan. Ayan, nakalock na po yung ating manibela. Isa po sa another na safety ng ating NXT Voltaris Pro S. Ayan, pagbubuksan, pihit pa kanan, pagbubukas po ang ating display panel. Ayan, naka-park mode siya. Pindot lang po kayo ng preno, either kaliwa o kanan, mawawala yung park mode. Just make sure din na ang ating side stand ay nakataas para tayo ay umandar. Kasi pag nakababa po yan, hindi po tayo aandar, no? Since naka 0-0 na siya, nakataas ang side stand, makakapiga na po tayo. Ito pong kaliwa, preno to harap at likod. Itong preno sa kanan, harap lang. Switches. Pag ito po, ayan, yung nakaparang 0 na ganyan, or O, patay po yung ilaw niyan na headlight saka taillight. Pag ginitnat po natin siya, bukas na po yung kanyang DRL light or park light, and bukas din yung kanyang taillight. Pag pinindot naman po natin sa dulo, bukas na po yung kanyang pinaka headlight. Then pag naka headlight tayo, ito automatic naka low beam. Pindutin natin sa taas, high beam. Pindot sa baba, tapos pindutin natin to, yan po ay passing. So ito naman nakikita nyo speed. Yan po ay speed selector. Kada isang pindot po, nababago yung speed natin. Like ngayon, naka speed 1. Lilipat speed 2, speed 3. Ayan, then balik sa speed 1. Sa R naman po, yan po ay reverse. Long press po tayo sa R. Tapos saka natin ito throttle. Yan po ay atras. Ayan, meron po tayong 5 kilometers per hour pag atras. Pag okay na po, bitawan lang natin siya, then naka-drive na po ulit siya. Okay? So, ito naman sa ordinary mode, sports mode, ayan po yung i-confirm pa natin kung may pagbabago ba sa torque or same lang. Kasi si Gear 3 at sports mode ay same lang na 109 kilometers per hour. And yun pala guys, no? Sa NXT kasi nakalagay 95 kilometers per hour ang top speed. Pero titignan pa natin sa mismong riding experience natin kung talaga bang 95 kilometers per hour or pwedeng humigit pa, kasi dito sa panel ay naka 109 kph tayo. So titignan natin kung magiging accurate, kung kaya niya pang kunin yung 109 kph. Titignan natin yan sa GPS pag nag riding experience na tayo, no? Dito naman tayo sa kabilang switch, left. Ayan, signal light, left. Pag babalik na, pindot lang sa gitna. Right. Ayan, pag babalik na, pindot lang sa gitna. Pag gusto nyo po mag-hazard, left and right. Okay, naka-hazard na po yan. Tapos, pag okay na, pindot lang sa gitna. Tapos, ang ating pong busina. Ayan po yung ating busina. And then, ito naman yung ating MDL. Switch ng ating MDL. Naka-off siya. Low beam, high beam. Ayan, tapos pag i-off na, sagad lang natin yung pindot. Ayan pa pala guys, additional, meron tayong USB charging port para sa ating mga phones pag nalobat tayo. Ayan po sa baba. Ito pala guys yung charging port mismo ng ating e-bike pag mag-charge na tayo. Ayan siya guys, dito tayo magsasaksak. Sa pinagmamalaki ng NXT Voltaris Pro S, ganyan, malaki po yung kanyang compartment. As you can see, ang daming laman. Yung bag ko, kapote, mga tools, yan, syempre hindi pwedeng alis tayo na wala tayong tools, no? Ayan, andito rin yung charger tsaka yung kanyang stock na side mirror. Pakita ko lang guys pala yung side mirror, no? Ayan, hindi ko pa kasi ginamit, no? Tinry ko muna yung extra kong side mirror sa bahay. Ganda rin ang side mirror na stock guys, kasi malaki siya. Para sa mga hindi sanay sa maliliit na side mirror, ayan po. Maraming nagtataka guys, bakit daw si Pro S ay mas mataas yung nakalagay na range? Parang nasa 150 to 180 kilometers daw ang range ni Voltaris Pro S. Eh yung kay Pro nakaraan is parang 130 to 170 kilometers lang. So ganito kasi yun guys.
Ang range po talaga kasi ni Voltaris Pro ay 140 I think to 190 kilometers. So actually ang mas mataas talaga na range is si Pro. So ang mali po na nailagay na range ay yung kay Pro. Yung kay Voltaris Pro S po, so mas mababa siya. So around 150 to 180. Okay? Si Pro dapat is 140 to 190 ganyan. So hayaan nyo guys, pagdating sa gagawin nating range test, check natin kung kakayanin nga ba ni Pro S na mag-range ng hanggang 190 kilometers ano. So titignan natin na yan, check din natin kung tama yung claims ng NXT. So sa ngayon guys, yun na muna ang ating review sa ating NXT Voltaris Pro S. Bago ka lang dito sa aking social media accounts, TikTok, Facebook, YouTube, ayan, make sure na naka-follow ka no, para updated ka sa mga susunod na videos na i-upload ko at tungkol kay NXT Voltaris Pro S. So ayun lang muna guys, this is Evia Himoto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. Kita-kits tayo sa ating riding experience at sa ating range test kay NXT Voltaris Pro S. Keep safe, ride safe mga ka-Eviahe.